Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima sa inyo.' Ipalagay ninyong kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, 'Halika at nang makakain ka na'? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.' Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. I-bless mo naman ang katabi mo. Sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Ganon din sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online. At sa lahat ng nasa abroad, pinagpalang linggo sa inyong lahat. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa kwento. Lagi naman ako may kwento, ano? Minsan paulit-ulit, minsan puro kalokohan ng aking kwento, no? Pero ganun pa man, magkukwento pa rin ako, no? Yung aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang lalaki na isang araw nakakita ng alakdan. Nakakita na ba kayo ng alakdan? Di ba? Nakita ng lalaki ng isang alakdan ay nasa bangin, malapit ng mahulog. Kaya nga, ang ginawa ng lalaki, pilit niyang inaabot ang alakdan para tulungan, para hindi mahulog. Ngunit tuwing inaabot niya ang alakdan, kinakagat naman siya. Kaya pag aabutin niya, kahagatin siya, ilalayo niya yung kamay niya. Aabutin na naman niya, kakagatin na naman siya, ilalayo na naman yung kamay niya. Kaya mula sa kalayuan, merong isang mama na pinapanood ang kanyang ginagawa. Ganun ang ganun, ganunan ang ganunan. Tuka, alis. Tuka, alis. Bawi, ganun siya. So, hindi nakatiis ang mamang nanunood mula sa kalayuan. Kaya nilapitan niya ang lalaki at pinagsabihan. Sabi niya doon sa lalaki, "Bakit mo ba pinipilit tulungan ang alakdan? Kahit na patuloy kanyang kinakagat at sinasaktan. Bakit ba patuloy mo pa rin tinutulungan?" Shout out po sa mga laging sinasaktan dyan. Hello. Kamusta po kayo? Buhay pa ba? Bakit ba
tinutulungan mo kahit palagi ka na lang sinasaktan? Sumagot ang lalaki. Sabi ng lalaki, natural sa alakdan ang mga gat, pero hindi natural sa tao ang wag tumulong pag may nangangailangan. Natural sa tao ang tumulong kapag may nangangailangan. Sa mga nananakit dyan, sabihin mo, alakdan ka ba? Kapag palagi ka nalang sinasaktan, sabihin mo, alakdan ka ba? At kapag sinasabihan ka naman ng kaibigan mo, bakit ba tinatanggap mo kahit lagi kang sinasaktan? Pag sinabi, martir ka ba? Sabihin mo, natural sa tao ang magmahal. Di ba gano'n naman yon? Kaya palagi tinatanggap mo yung pananakit. Kasi ayaw mong umalis kasi mahal mo. Hello? Tama ba yon? Itong masakit na realidad, pero totoo na may mga bagay tayong dapat ginagawa at hindi lang gustong ginagawa. Mga kapatid, itong nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang dapat nating gawin, to do what we ought to do. Sabihin nyo nga. Wow, bagay pala sa inyo English, no? Minsan nga mag-English mas tayo, hirap na ako mag-Tagalog din, no? Parang sarap mag-English, no? To do what we ought to do. Sabihin nyo nga. Ang ganda ng dila pala ng taga-Kamba, no? O kaya, gawin ang gusto nating gawin. To do what we want to do. Gusto ko marinig yung T. To do what we want to do. Galing, no? Ginigising ko lang po kayo kasi patulog na yung iba, no? Ganyan kayo, pagtas ko magkwento, tutulog na, no? Ginamit ni Jesus ang imahe ng isang alipin para ituro ang kanyang aral, no? Sino po nakakita na ng alipin dito? Taas niya ang kamay. Dalawa lang tayo, ma'am. O sige, sino na nakakita dito ng katulong? Taas niya ang kamay. Yan, no? Marami tayong nakita mga katulong, no? Ginamit ni Jesus ang imahe ng isang aliping walang kabuluhan. Ang sabi ni Jesus, dapat ba pagbalik niya mula sa pag-aararo? O dapat ba pagbalik niya mula sa pag-aalaga ng tupa? Dapat ba sabihin sa kanya, kumain ka na? Dapat ba? Hello? Uy, may kausap ako. Dapat ba? Sino nagsabing dapat? Taas niya ang kamay. Yan, thank you po. Sino nagsabing hindi dapat? Taas ang kamay. Sino nagsabing hindi nila alam? Taas ang kamay. Ano ba to mga to? Kung ikaw ay katulong at ikaw ay pinagtrabaho, kung ikaw ay alipin at ikaw ay inalipin, kung ikaw ay utusan at inutusan, ikaw ba'y dapat magreklamo? Kaya kung ikaw ay pinagtrabaho sa bukid, pag uwi mo at ikaw ay pinagtatrabaho pa din, dapat ba ikaw ay nagrereklamo? Dapat ba ikaw ay pakainin? Hindi. Ikaw ay katulong . Ano dapat? Pagsilbihan mo muna ang iyong amo. Ano sabi ng amo? Kumain ka pagkakain ko. Tama? Ganun katulong ka. Lang nga naman ikaw pa nauna sa amo. Kakain ka lang pagkakain ko. So ano ibig sabihin? Magsilbi ka pa. Maglingkod ka pa. Bakit? Kasi yan ang natural sa isang alipin. Yan ang natural sa isang lingkod. Dapat ba humihingi ka ng kapalit?
Hindi. Bakit? Kasi yan ay natural sa iyo. Kadalasan, dito tayo nalilito kung anong dapat nating gawin sa kung ano ang gusto nating gawin. What we ought to do versus what we want to do. Dito tayo nalilito. Pero malalaman mo lang kung ano ang iyong dapat gawin kung kilala mo ang iyong kasinuhan. At kung alam mo kung ano ang iyong katayuan. Tanong mo nga sa tabi mo, sino ka ba? Diba, kung alam mong ikaw ay isang ina, nagrereklamo ka ba kung ikaw ay nagluluto? May umuoo, naririkikita ko na. Kung ikaw ay isang ina, nagrereklamo ka ba kung ang daming labahin? Kung ikaw ay isang ina, nagrereklamo ka ba kung bakit ang daming gawain sa bahay? Hindi kayo makasagot, di ba? Kung ikaw ay isang ina, magrereklamo ka ba sa mga bagay na dapat mong gawin? Kung ikaw ay isang ama, nagrereklamo ka ba kung bakit ka nagtatrabaho? Ba't walang sumasagot? Father, walang trabaho eh. Kung ikaw ay isang ama, nagrereklamo ka ba kung bakit kailangan mo mag-intrega? Hindi ba ikaw ang ama? Ikaw ang haligi ng tahanan? At bilang haligi, ikaw ang sinasandalan. Hindi ikaw ang nakasandal. Hello? Kung ikaw ay isang estudyante, ayan, nasa na yung mga kabataan, wala na. No? Kung ikaw ay estudyante, nagrereklamo ka ba kung bakit kailangan mong pumasok bukas? Diba? Hati? Diba? Diyan tayo no? Kung ikaw ay empleyado, nagrereklamo ka ba kung ikaw ay papasok bukas? Yan ang problema. Hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin kasi hindi mo kilala ang iyong kasinuhan at ang iyong katayuan. Ito yung pinapaalala sa atin ni Jesus. Maganda minsan, mapaalalahanan tayo sa ganito. Alam nyo, huwag kayong mag-alala. Kahit naman ako, nakakaranas din ng ganito. Kanina lang umaga Napuyat ako kagabi kasi birthday ng classmate ko, ng batchmate ko. So pinuntahan ko at gabi na ako nakauwi. Bilang gabi na umuwi, ang misa 6:00. Nababago bang misa? Hindi. Pero nung nagising ako, sabi ko, gusto ko pang matulog. Iyon ang gusto ko. Gusto ko pang matulog, ayoko pang bumangon. Pero pinaalala ko sa sarili ko, ikaw ang pare. Kailangan mong bumangon. Kailangan mong magmisa kasi yun ang dapat kong gawin. Pero anong gusto kong gawin? Matulog. Sabi ko kanina, sige, mamaya na lang ako matutulog. Pagkatapos ng 6 a.m. mas matutulog ako kaunti. Ganun yan nangyari. Bumangon ako, nagbisa ko kasi yun ang dapat kong gawin. Pagkatapos ng misa, mayroon pang mga kinausap. Nung matutulog na ako, nag-check naman ako ng cellphone. Anong ginawa ko? Nag-cellphone. Imbis dapat kong ginawa? Matulog. Nag-cellphone ako ng nag-cellphone dahil yun ang gusto kong gawin. Nung tapos na ako mag-cellphone, mag-9 na, gusto ko namang matulog. Pero dapat kong gawin? Magmisa. Ang hirap, Di ba? Kahit kayo, ganyan din ang nararanasan. Ang gulo. Nagugulo kasi hindi alam kung ano ang dapat gawin at kung ano ang gustong gawin. Parang tumanggap ka ng sweldo. Nung tumanggap ka ng sweldo, ang gusto mong gawin, mamili, gastusin. Pero anong dapat mong gawin?
Dapat mo budgetin, dapat magbayad ng mga obligasyon, dapat mag-ipon. Tapos, nung wala na yung pera, dahil ginawa mo ang gusto mong gawin, sa huli, anong ginagawa mo? Dumadaing. Hirap ng buhay. Ba't ganitong buhay ko, Lord? Yan ang nangyayari. Kaya nga, magandang makita, yung ginagawa mo ba, dapat mong gawin what you ought to do, o gusto mong gawin what you want to do? Para makita mo sa dalawa kung alin ang dapat mong gawin, pansinin mo kung ano ang iyong idinadaing, yan dapat ang iyong gagawin. Kung ano ang iyong idinadaing, yan dapat ang iyong gagawin. Dumadaing ka ba kung gusto mong magpakulay ng buhok? Hindi, di ba? Dumadaing ka ba kung nagsha-shopping ka? Hindi, di ba? Dumadaing ka ba kung nagpapakilay ka? Hindi, di ba? Dumadaing ka ba kung nagpapapedicure ka? Hindi, di ba? Pero ano dinadaing mo? Kulang sweldo. Dinadaing mo, madaming labahin. Dinadaing mo, papasok na naman bukas. Lunes na naman. Pero, hindi ba, yung mga daing mo, yan yung dapat mong gawin. Hindi sinasabi na bawal gawin ang dapat, ang gusto mong gawin. Hindi. Ang sinasabi, unahin ang dapat gawin. Sadya naman talaga, mahirap gawin ang dapat nating gawin. Pero dalawang bagay ang binibigay sa atin ng ating mga pagbasa. Paano ba gagawin ang dapat nating gawin? Sabi sa unang pagbasa, pinakita ang kwento ni Habakuk. Si Habakuk, matapos magkaroon ng gera sa kanilang lugar, matapos magkaroon ng kaguluhan, hirap na hirap. Tila walang pag-asa. Puro pagdurusa. Kaya anong ginawa ni Habakuk? Tumaing sa Diyos. Nagdasal sa Diyos. Ganyan. Kung gagawin mo ang dapat mong gawin, bagamat mahirap, bagamat feeling mo, nagdurusa ka, gawin ng may pananampalataya. Do it with faith. Sabihin mo nga, bagay talaga English sa inyo. Do it with faith. At ang sinasabi naman ng ating ebanghelyo, parang isang walang kabuluhang alipin. Ginagawa ang trabaho ng tapat. Do it faithfully. Sabihin mo nga, dalawang bagay. Kung ikaw ay nahihirapan gawin ang dapat mong gawin, two things that you should do. Do it with faith and do it faithfully. Gawin ng may pananampalataya at gawin ng may katapatan. Huwag ka mandaya. Gawin mo ng tapat. Dahil sa huli, may nag-iintay na pagpapala. Kung minsan, yung pagsisimba natin, ginagawa natin dahil dapat nating gawin. Tama? Katoliko ka eh. Kristiyano ka eh. Dapat mong gawin. Pero minsan, pakiramdam natin, wala naman tayong nakukuha. Di ba? Pakiramdam natin, pagsasayang lang ng oras. Di ba? But if you do it faithfully, and you do it with faith, in the end, you will get your reward. Parang pag-aaral, mahirap mag-aral. Samahan mo ng dasal. Samahan mo ng katapatan. Sa huli, ikaw ay magtatagumpay. Di ba? Yung mga nag-aaral dito, mahirap. Ako nag-aral, no? Nagtapos na ako, tapos nag-aral uli sa seminaryo na para bang walang kabuluhan ng lahat. Pero sa huli, if you do it with faith, and if you do it faithfully, in the end, you will get your reward. Mga kapatid,
itong hamon sa atin. Ang gawin ang dapat nating gawin at hindi lang gawin ang gusto nating gawin. Sa huli, may mag-iintay na gantimpala. Amen? Amen.